Balak mo bang bumili ng JBL Party Box 310 pero nagdadalawang isip ka dahil ang price niya ay nasa 25,000? Sa video po na ito, isi-share ko po sa inyo kung worth it ba yung pera na ginastos ko sa pagbili nitong JBL Party Box 310 at nabili ko lang po ito ng mahigit 19,000. At sa video po na ito, isi-share ko po sa inyo kung paano ko siya nabili ng mura sa official store pa po ng JBL at ang experience ko po sa paggamit ng speaker na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. Nung binili ko po itong speaker na ito, medyo kinakabahan ako dahil napakamahal niya, pero pangarap ko po kasing magkaroon ng speaker na branded at masasabi natin talaga na top of the line ang quality dahil JBL nga yung tatak nito. At ipapakita ko po sa inyo yung mga speakers ko na ginagamit pag may okasyon, New Year, Christmas party. Yan po yung mga sinesetup ko, 15 inches. Meron akong 12 inch na subwoofer at pares na D15 na subwoofer na crown. At meron din tayong trolley speaker na concert. Ayan. Ang drawback lang nung setup ko na yon, maganda po yung tunog niya. Masiset mo talaga kung ano yung gusto mong quality ng tunog, pero ang hirap po na i-set up kasi malalaki yung speakers, kailangan mo pa ng katulong para ma-set up po, mabigat. So ito, kaya naisip ko na bilhin ito dahil sa quality. Ayan, ang bigat, hindi po siya ganun kagaan, nasa 20 to 25 kilos po siguro yung bigat ng speaker na ito, at portable. Dual speaker po ito na 6 inches na nasa 250 watts po yung RMS. Kapag sinabi po nating RMS, may sukat po yan at standard. Hindi katulad po ng PMPO na libo-libo po yung wattage pero hindi naman malakas. Ito po pag RMS may sukat at may standard. Ang battery life niya ay nasa 18 hours lang po yan. Base sa experience ko po, hindi po siya umaabot ng ganon katagal. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Ito naman po yung control panel, yung selector natin kung USB, auxiliary, or Bluetooth. Ito namang tatlong ito, yan po yung sa DJ sounds na pwede nyong palitan kung gagamitin nyo po yung application ni JBL. At sa taas naman, ito po yung control panel para sa ating microphone na gumagana lang po yan kapag may nakasaksak na microphone sa ating speakers. Hindi po yan makokontrol yung bass at treble ng ating mismong speaker. Meron po siyang dedicated button para sa bass. Yan po yung bass booster. Ito naman yung play, pause at volume button natin. Yan, ito naman yung indicator ng ating power level at yung Bluetooth connection natin. Yan, nagbi-blink siya kapag wala pang nakakonect na Bluetooth sa ating speaker. Meron din siyang controller para sa ating ilaw. Ayan, pwede mo siyang palitan kung ano yung trip mo at pwede ring gamitin yung application ni JBL. Mas marami pong mga options kung gagamitin mo yung JBL application. Pair mo lang itong speaker at ma-access mo na yung iba't ibang mga options na wala dito sa ating control panel nitong ating mismong Bluetooth speaker. At ito naman po yung kanyang handle na magagamit mo kung tinatamad mong buhatin itong speaker dahil hindi po siya magaan. Nasa 20 kilos po siguro ang bigat nitong speaker na ito. Parang nagbuhat ka ng kalahating kaban na bigas kapag bubuhatin mo ito. Siyempre, kung bago pa lang itong ating speaker ay ayaw natin gamitin yung gulong na yan, baka magasgasan. Ayan, ang bigat po nito. Nasa 20 kilos po siguro yung bigat ng ating speaker. Sa taas ng ating speaker ay meron pong parang kanal na design. Hindi po yan basta-basta design. Yan po ay pwede natin gamiting lalagyan ng ating cellphone or tablet. And then sa gilid, meron siyang rubber feet. Yan pong kulay orange. Kung sakaling trip nyo na gamitin yung speaker na pahiga. At sa likod, makikita naman natin itong rubber flap. Itong rubber flap ay cover po ng ating microphone at guitar input. Meron pong dalawang input po sa loob
pang microphone at pang guitar. Yung guitar ay pwede mong iselect as microphone input din. Plus yung sa TWS button at ang ating auxiliary in at auxiliary out. Kung sakaling gusto mong mag-connect ng speaker through wired gamit ang auxiliary input at auxiliary out. At ito naman yung cover ng ating power cord. Ayan. Yung saksakan ng ating power cord ay naka-cover din. Dahil nga itong speaker natin ay splash resistant. At sa likod naman yung butas. Yan, yung butas po ay ang ating bass port. Yan, naka-flap din yung ating saksakan ng power cord. Marahil nagtataka kayo bakit ba ang bigat ng speaker na ito. Hindi lang po yan dahil sa magnet ng mga speakers, meron pang secret si JBL dyan. Ang secret pala ni JBL kaya maganda po yung bass ng mga speakers niya tulad nito ay combination po siya ng kahoy at plastic. Kahit plastic po yung nakikita nyo, sa loob pala nito ay nakabox ng kahoy yung mga speakers. Kaya medyo may bigat din po, mabigat. At ang battery life naman, hindi po totoo yung 18 hours kung mahilig kang gumamit ng sounds na nakatodo ay nasa 3 to 4 hours lang po yung makukuha mo. Kasi na-testing ko po ito nung election, nasa base level 1, nasa 3 to 4 hours lang po ay mamamatay na or malulobat na itong ating Bluetooth speakers. Pero meron pa palang additional na 10%, parang 10% volume kung gagamitin mo itong speaker na ito na naka-plug. Mamamaximize po natin ang volume ng speaker na ito kung gagamitin po natin siya na nakasaksak sa outlet. Pero okay na okay pa rin naman yung volume niya kahit hindi po siya nakasaksak. So ito na po yung ating sound test. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the banyan, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you'll see what you made of me. Found my inner peace. You watch it release in the dead of night. In the dead of night. At yan po yung ating testing dito sa ating JBL Bluetooth speaker na Party Box 310 gamit po yung ating Bluetooth connection. Sa last part po ng ating video, ipapakita ko naman sa inyo yung naging problem ko nung kinonect ko siya ng auxiliary at paano natin yon isosolve. So sa mismong speaker natin, kung nakakonect po sa Bluetooth, yung volume indicator po natin, yung mismong isang speaker po niya, yung ilaw po niya na design ay nag-a-adjust habang ina-adjust po natin yung volume. Kapag po nasa maximum na po tayo ay hihina po ng ilang segundo yung ating speaker na sinasabi sa inyo, oh, nakatodo na. At ito naman yung problem na nakita ko kapag gagamitan mo na ng karaoke player through auxiliary input itong ating JBL Party Box 310, nagkakaroon po siya ng distorted sound kasi po ayaw po niya na naka-maximum volume yung player. Kailangan hinaan po natin ng mga dalawang volume. Pakinggan po ninyo. Ayan, nagulat po siguro kayo dun sa biglang parang pumutok, no?
yan po yung problem na na-encounter ko dito sa ating speaker kapag po sobrang sigurong lakas ng input natin, yung karaoke player, ay nagkakaroon po ng distorted. Pero doon naman sa isang Bluetooth speaker, kahit na naka-maximum doon sa concert na speaker ko po, kahit na naka-maximum po yung volume nitong ating karaoke player, ay hindi naman po nagkakaroon ng distorted na tunog na ganon. So anyway, madali lang naman pong solusyonan. Hinaan nyo lang po ng hanggang 2 yung volume nung inyong karaoke player o yung kung ano man yung input na ginagamit nyo para sa auxiliary. Hinaan nyo lang ng konti para hindi po magkaroon ng ganong distorted sound. Ayan, bilang panghuli naman, kung tatanungin nyo po ako kung nasulit ko ba yung ginastos ko dito sa speaker na ito, para sa akin po ay nasulit ko. Bakit po? Hindi lang po yung na-testing ko po dito sa bahay namin na hindi ko na kailangan mag-setup ng yung malalaki kong speakers para magkaroon po ako ng quality na pang sound trip, ay nagamit ko na rin po ito ng twice sa Christmas party po namin sa Tabing Ilog pa ngayon, at saka dito sa nung New Year, nung bigla ang inuman na kinailangan na yung magkaraoke. Ayan, ginamit ko po doon na pang karaoke. Ay napakaganda po nung tunog ng mic ng speaker na ito, at saka po yung bass. Ang sabi pa nga nung mga kasama ko, yung kasama ko pong nagbabike, ay ang ganda naman ng speaker, kahit na maliit, buo yung tunog. Tsaka malakas naman, hindi po siya bitin sa volume kahit na nasa outdoor ka. Magkano mo binili? Yan po yung laging tinatanong sa akin nung mga nakarinig nitong speaker na dinala ko po nung Christmas party. So yun po yung masasabi natin na nasulit po natin itong ginastos po natin dito sa speaker na ito. Ayan, binilhan ko pa nga ito ng bag para talagang safety siya, kahit na pang travel ay hindi po siya madadamage. So yan po yung ating JBL Party Box 310 Bluetooth speaker. Sana nakatulong ako sa inyo kung bibilhin nyo po o hindi itong Party Box 310 Bluetooth speaker. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. Kung meron po kayong tanong, ay mag-iwan lang po kayo ng comment dito sa ating comment section. Ingat, thank you, and goodbye.